The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes, good morning. Unang buwan ng Marso 2021. At 2021 tuloy, 2025. Ikaw talaga, binababalik mo eh. Gusto mong bumata ulit eh. Di ba? Pero, March 1 na. So, Marso. Kakatapos na ng February, ng ngayon. Love Month. Ngayon eh, Nag-aapoy rin eh. nag-aapoy na ulit. Okay, kayo po'y nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Kami po'y live na live din sa FB Live, sa YouTube. Type nyo lang ang DZRJ 810 AM. At sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Yan, at sa lahat ng mga digital boxes, digital TV boxes, like ng GMA For the Box at iba pa. As Sky Cable Channel 224. Yan live na live din po kami dyan. Kuyang Ruel, March 1 na. Sa 5 Prevention Month yan Tama ang sinabi mo. Katatapos ng pag-ibig. Yeah. No, Ibig. nag-aalab na puso. Nag-aalab na puso. Oh. Unang araw, no? So, dapat talagang alive na alive ka ngayon, Gising-gising na. Ano bang panahon ngayon? Maliwalas naman. May araw tayong nakikita. Pero sabi... Dahil sa Easter lights, baka... medyo malamig-lamig ngayon, Kuya Ruel. Saka baka makaranas tayo ng mga konting ulan. Ayun ang sinasabi namin, ingat-ingat ho. Siyempre, lalo na ngayon nga sinasabi ng unang kampanya na ng BFP, Bureau of Fire Protection, na kampanya nila laban sa pag-iingat. Maglalaro ng apoy, Kakatapos lang. Sino katatapos lang? Katatapos mo lang maglaro ng apoy, Kuya Ruel. Oy, mamaya tatalakayin din natin, Kuya Ruel, may natitira pa bang remnants ng mga scalawag, mga ninja cubs ng nakarang administrasyon mo? Talaga naman, Diyan ba? Meron ba natitira? Oo, meron daw dyan sa lalawigan ng Laguna, mga rookie cubs dyan, Mamaya tatalakayin natin yan, without touching the merit of the case. Pero yung takbo lang ng story, medyo kaduda-duda na. Binasa nga natin, yung dokumento. Naku, kaduda-duda. At kawawa naman yung yung biktima rito. Okay. Pero, siyempre... Okay, anong poll question natin, Kuyang Ruel? Naniwala ba kayo na... May viral kasi ngayon, lumalabas, viral diba? na viral. Medyo mainit-init Pero tinanggal na Hindi na nakita Yung lawyer, CPA lawyer to parang si Atty. Cabigaw, Vladimir Cabigaw, CPA lawyer, IT expert pa, na nagpakita ng na sinasabi niyang kaya daw niyang hindi naman niya kaya kundi madaling ma-hack daw. May possibility. Oo, yung
masyado na vulnerable o lantad yung ACM, Automated Counting Machine ng Comelec. Ito, bago to kasi ito hindi natalakay natin yung sa Miro system na makina nila. Na lantad daw pag naka-internet. So madali raw ma-hack. Kaya ang tanong namin, naniniwala ba kayo doon sa sinabi niya at kinasuhan na nga si Attorney Jerrel Conrado Respicio na taga Isabela. So, naniniwala ba kayo na... Papadisbarata at saka pati yung lisensya as being a certified public accountant. Okay, naniniwala ba kayo na dun sa kanya imbis na makipag-coordinate? Kasi IT expert siya ang ginawa ng Comelec, kinasuhan. Kahapon lang yan Kuya Roel, sa Manila Prosecutors Office. Bilis. Anong kinaso? Ang sabi nga is cyber libel, pero ang simple ng lumang case pala to Parang obscure to ng utterance o publication. Yung parang yung utterance niya. Yung mga pinagsasabi niya. Kasi hindi naman daw talaga pwedeng magsabing makakasuhan ng ang isang institusyon, no? So sinasabi niya rito na ang libel pala, pagka libel pala dapat tao no? Oo, tao. So dapat pala dito si Attorney Pat Monte na magandang umaga daw nakikinig sa atin. Ganun ba? Good morning, Attorney Pat Monte. Si Randy Santinas, si Rex Samson, sabi, magandang umaga po sa inyong dalawa, ang idol ng mga kababaihan. Nako. Okay na sana dinagdagan pas 50 years old and above. Ayan yung violation daw ng Section 154 ng Revised Penal Code. So lumang at mababang kaso lang kung tutusin siya. Pero pinasample lang ng Comelec. Yan ang aming poll question. Naniniwala ba kayo na kaya bang i-hack yung mga makina, ng bagong makina mula sa Miro system ng Comelec itong sa midterm election? Bigyan nyo yung opinion at reaction at babasahin namin yan. Nanalo ko ng 100 pesos GCash o load. Siyempre, ang poll question na natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasa to sa Philippine Standard, hindi siya mahal pero may quality. So, yun ang mahalaga. Para sa safety mo talaga. Okay, thank you Motoman Ang daming mga nagmamotor ngayon may iba dekadente kaya gumamit po kayo ng kalidad na helmet. Ayan. Okay, Kuya Rued, basahin na ba natin itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo lamang? Ito na nga. Nagkamali yata ko. Baguhin lang natin Sandali lang. Vulnerability. Yan. Okay. Teka, mali yung tama ba naipasa ko sa'yo, Kuya Ruel? Oo, ito. Una, vulnerability sa mga automated counting machine o ACM, ibinunyag ng isang IT expert, lawyer na si Attorney Jerrel Harold Despicio. Pero Comelec itinangging posibleng mahak. Abogado, kinasuhan ng Comelec sa Piskalya ng Manila. Ang kinasuhan na yun si Attorney Jerrel Respicio, Harold Respicio, na nagbunyag ng umano'y hacking sa ACM. Naharap siya ngayon sa kasong, bukod dun sa kasong pinail sa Piskalya, papailan din siya ng disbarment at pagtanggal ng lisensya bilang CPA sa Philippine Regulation PRC, Philippine Regulation Commission. Samantalang ito, March 1 na. Kampanya ngayon ng Fire Prevention Month. Magang sisimulan ng Bureau of Fire Protection ngayong unang araw ng buwan ng Marso. Pag ganun ba, anong ba ginawa ng BFP, Kuya Ren? Nagbebenta ng fire extinguisher. Ano ba ginagawa pa niya kayo? Mag-iikot. May wangwang, maingay sa kalsada. Hindi ba nagbebenta ng fire extinguisher? Kasi meron. Meron. Teka muna, Kuya Ren, bawal na bawal daw yung magbenta sila. Meron na nagbebenta, bawal na bawal dahil ba't mo magbebenta sila government sila. Ang trabaho nila, mag-inspection intention sila na para mag-ano ka ng fire extinguisher para pag may sumiklab, meron ka kaagad na equipment or
or tools para ma-prevent. Yan, ano man yun. Pero bawal na bawal po yan, ha? Magbenta ang isang inspektor ng BFP. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bigo pa rin masimulan. June 2, tinakda ni Senate President Chis Escudero. Samantalang si Manila 3rd District Congressman George Chua nangangamba na sa kaligtasan ng mga testigo kung magtatagal pa raw ang trial. O nga naman, paano kung natalo si Congressman Joel Chua o di manalo? E di tanggal siya sa prosecution. Ganun ba yun? Dating staff ng First Family, inaresto ng CIDG dahil sa paggamit ng malakas siya sa Pangulong BBM. 3 to 5% ang kickbacks na hiningi sa mga kontrata. BBM, Tito Bongbong mo pinagluloko na itong mga staff no? Inaabuso Kuya Ruel, no? Ginagamit ng pangalan niya. At ang kontratang pinapasok nito, Kuya Ruel, daang milyon daw. Ganun ba? Oo, So, daang pag milyon. 3% ka, 3 milyon ka agad? Ganun ba? Oo. Sa 100 million? Oo. 3 milyon walang So kinaswala Laway lang. nga siya ng extortion oo. At ang nakabarong pa to nung hinuli sa isang hotel ng mga tauhan ng CIDG. Kabagan na Santa Maria Bridge. Ito na ginastosan ng mahigit 1.2 billion pesos. Sa Isabela province, bumagsak 6 na motorista sugatan. Bakit daw bumagsak Kuya Ruel? Kasi overloaded. Overloaded. Kasi 45 standard tons lang, pala yun 45 sa mga tons. tulay. Kaya pala nakita natin 45 tons lang pwede naman. pero- ano ba dala niya? Mga bato-bato raw 100 tons daw eh. So 100 times 2, tons? more than So mabigat talaga. Bumagsak. Ganun. Saan ba pwedeng dumaan yung mga ganung klaseng Hindi dapat hindi mo dump truck. ilagay mo lang Bawasan. 45. Bawasan mo. Okay. Ganun naman. So minsan kasi tamad eh. 'Di ba? Kasi babalik-balik. O yun, hindi masipag si driver. Ayun, tumakas. DPWH sinisi ang dump truck na may dalang baton na 100 na tonelada sa tulay. Bato. Aniya overweight ang naturang truck kaya nasira umano ang bagong tulay. Bagong tulay pala to. Bato yun. Bagong tulay daw to. Sinimulan ng 2014. Kailan pa natapos puro reprinting daw Pakiyawan daw kasi kaya pala gano'n Siyempre, kunwari. Siyempre. Simple lang eh. Oh. Kunwari, yung 100 tons na yan. Imbis na 3 balik yan eh. Di malaki sa gastos. At siyempre, ilang Pinakyaw na niya. Pinakyaw na niya. Kaya ang ginawa niya, isahan na lang para... Nako, ito nakaka-bad news to. Toll hike na 5 piso hanggang 15 pesos sa North Luzon Expressway sisimula na Marso 2, bukas na ho to linggo. Ayon yan sa Toll Regulatory Board. Ito samantalang good news naman to, all price rollback daw simula naman sa Marso 4, so Tuesday. Bakit kaya magtataas yung no? Bakit kaya magtataas? Matagal na raw silang di nagtataas. Hindi pang ilang beses. Sabi 2020 2 pa raw sila. Dapat mabawasan nga. Bakit? Kasi automated na di ba? Wala na masyadong tao doon sa Oo nga. Samantalang 2 Russian diver patay sa Isla Verde sa Nusugbu, Batangas. Isa dito biktima umano ng shark attack. Pag-dive sa naturang lugar, pinahinto ng PCG o Philippine Coast Guard. May shark attack pala doon. May shark pala ron Pero isa raw na lunod. Siguro paano gusto nalunod i-rescue? na dive? O baka nawala sila ng oxygen, no? So natanggal. 2 Russian ho to, nakakalungkot. Samantala, ang National Food Authority umapila sa mga local government units na tangkilikin ang murang bigas ng NFA. NFA rice ibababa na raw sa 49 pesos kada kilo. 49 Piso mo ba? piso lang mo ba? 50 yung Ang kuripot naman ito. At least, hindi na naging line of 5. 4 na lang. Okay, ang balitang pong yan nahatid sa inyo siyempre ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium
At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, yan ang King Herbal Supreme Capsule. Pareho rin man daw sabi ng bisa eh. Sabi di yung liquid din, tirahin mo rin. Yung liquid, Diba? Diba, iba gustong bumili ng Sabi liquid. nga, ano ba sabi? Walang gamot sa kamatayan? Pero may lunas sa karamdaman. Ayun, kala ko pero may lunas sa katandaan. Ang hirap. Pag yung sinabi yung forever Hindi, yan. actually, hindi man lunas sa katandaan. Ah. Since marami sa mga herbs and vegetables na ingredients, mga antioxidant yan. Alam mo yung antioxidant nagpapadelay ng aging. Kita mo, meron yan papeles. So, hindi yan peke, yan ang pioneer. Mula sa Food Drugs ang tawag dyan CPR, Administration. so Certificate CPR. of Product Registration. Nakaregister. Kumbaga dumaan sila sa pagsusuri. Hindi basta-basta yan. Na malinis yung produkto at walang anumang side effect. Ayan. So, yan ho. Kung ayaw nyo ng capsule, di mag-sip din kayo ng liquid. Kung ayaw naman ng liquid, Di mag-capsule. kailan ba yun? Ganun lang yun. Di ba, Tita Carmen? Baka naman. Bigay naman. Tsaka, siyempre kay Sir Jeff. Kaya, Sir Jeff, bigay naman. Kapapadalang ka daw. Nang Diyan, mabisa ko yan. Uy, Kuya Roy, gusto pala ng kapatid ko yan. At tatanong niya sa akin yung King Herbal Supreme capsule. Hindi Ni bumili Ate ka na lang Lourdes sa ko. Shopee. Bibili pa ba? Dahil mabibili rin sa Lazada tsaka sa Shopee. Kala ko, baka naman Tita Carmen. Magandang umaga daw, sabi ni Lazaro Camille. At maganda yung sinabi ni Pat Monte, Attorney Pat. Sabi niya, challenge din dito sa COMELEC to ensure protective features para mapanatili ang kredibilidad ng resulta ng eleksyon. Doon sa ating tanong na yan, sa tingin nyo ba, mahahak ba itong bagong makina ng mirror system na gaya ng sinasabi ni Attorney Jerril Respicio. Okay, sa oras na ho ng 10:70 na yan sa mga may mga lakad ho dyan kahit nung ngayong Sabado. Sarado ang mga government offices pero may iba na nag-overtime daw dahil nga malapit na nga ang halalan sa iba pang mga municipalities at cities. Okay, Kuya Ruben, kanina yung binabanggit nating yung natitirang Yung ba yun? Alin? Eskalawag? Natitirang eskalawag. Mamaya abangan natin ako. Interesado na kasi yung isang biktima suspect, taga Maynila, estudyante ng Universidad de Manila na candidate for cum laude. Sabi nyo na mapapakinggan niya yan medyo cum laude. Galing, cum laude, Tapos, yung simpleng paraan lang, Kuya Ruel, bakit yun ang kinaso sa kanya about drugs at grenade. Kung isa kang tulak ng droga, ba't ka magbebenta sa Laguna na taga Maynila ka? Taga Maynila ka. Okay. Simpleng lang, di ba? Logic lang yun di ba? Bakit ka magbebenta ng ganon? Estudyante. Kaya sinasabi nga natin may natitira pa pala mga remnants. Hindi pa pala, may naiwang pa palang marka si dating Pangulong Duterte. Mga eskalawag. So paano mo nasabi? Anong nangyari? Yun nga pero mamaya talakayin pa rin natin. Simple lang merong, although may bahay yung pamilya dun sa isang bayan sa Laguna. Meron silang ron. May tindahan din yung pamilya ng parang ukay-ukay. So, nagliligpit sila, pero base doon sa report, nagkaroon ng buy bus. Buy bus. Saan buy bus? Doon malapit ang istasyon at malapit din sa bahay nila. Makikita yung mga loopholes din, At saka, yung oras ng time ng sinasabing may operasyon, kasalukuyang nagliligpit sila ron. At saka, paano na yan usadong gabi na yung sinasabi nung oras na time na magkaroon ng buy bus, Tsaka nakakapagtaka yung hinuli kasama pa yung girlfriend, kawawa naman, nakaangkas lang,
negative sa droga, Kuya Ruel. Oo. 'Di ba? Napaka questionable. Sabi talamak daw din, yun daw nagbebenta na ano. Pero ito bilang paalala na rin, Kuya Ruel Kaya may mga anak tayo, 'di ba? O yung palang mga ito kasi parang victim rin siya ng mga circumstances no? Yung pagkuha sa ng siguro nakalimutan lang natin tumawag ng isang opisyal ng PNP, no? Si General Andre Dizon, yan. Yan naman Si magagaling Colonel Alinyo. Si Colonel ng Kuya natin. Kuya. Dating si IDG. Si Bondok. Colonel Bondok. Bisa matanong natin, yung bang pagkuha sa'yo, kunyari, nahuli ka bilang suspect. Kukuha at kinunang ka litrato. So, sa kalsada ka, kinunang ka ng litrato. Hindi, Kuya Ruel, kunyari, nahuli ka lang, kunyari. Nahuli ako. Oo, pero allegedly nga naman yun. Tapos kukunan ka litrato sa presinto. Ilalagay ka kagad sa photo gallery nun. Ganun ba yun? Oo, lalagay ka raw. Kaya nga yun nga, ano bang protocol doon? Lalagay ka kagad sa photo gallery. So, kapag may nangyaring krimen, dahil kahawig mo lang yung ituturo ka. Ito, suspect ka na. Okay. Suspect ka na kahit naglalaba ka lang doon sa bahay. Paano ako? Naglalaba talaga ako. Ilalaba mo yung ni SB. Naituro ka ng bigla. Kasi ganun yung nangyari din dun sa biktimang kinikwento natin. May nangyari raw na siguro minsan napakamalas din ng bata, no? May nangyaring robbery. Yung tinatawag na wrong place at the wrong moment, at the wrong time. Ayun, parang kanta yata yan. You have a right now. Iba naman yun. Okay. So, ayun may yung case na sa insidente raw sa Quezon City na robbery hold up daw, riding in tandem. At naituro yung sa gallery yung mukha ng tao, ng bata. 21 years old. Naituro siya. During that time, nag-exam siya doon sa eskwela. Naging depensa ng bakit? Hindi, kung ako yung pag nakita kong sinabi mo itong araw na yan, tapos itong ikaw may proof ka na nag-exam ka, automatic dismiss ko yun. Kaya nga, so ang ginawa nga Kuya Ruel ng piskalya, dinismiss yung case. Okay. Kasi nga, ang layo, although yung proximity, yung nilapit lang, malapit lang kasi pwedeng ganun na Quezon City to Manila lang. Pero yung insidente, ngayon during that time na sinasabing oras na nahablutan siya, yung bata, dahil lang nasa photo gallery, kawik. Kaya mahirap pala, ano bang protocol ng kapulisan kapag may... dapat pala, meron tayong in-invite na, na resource. Yamo, next week. Kasi, di ba, yung lagay yung mukha natin doon, kunyari na kabilang tayo sa mga nahuli lang, mga simpleng case lang, tapos ipopoto, kukunan tayo, lalagay na tayo sa photo gallery, birang pag may nangyari, ikaw tuturo. Mahirap na. Nangyari sa akin yan ganun ba? Napagkamala ka ba? Napagkamalan ako Kinasuhan ako. Anong kinasuhan? Illegal possession of good looks. Ang hirap nun. Hindi ko matanggal. Hanggang ngayon, hindi ma-dismiss. So, may record ka na palang ganun. So, may record ka na palang ganun, Oo. Okay, balikan natin yun, simpleng case lang na gano'n, Kuya Roy. At ito na yung nangyari doon sa bata. Sa bata, na ibang klase kang na tulak o pusher. Hindi natin kinukonsente yung mga drug user o drug pusher dito pero tingnan natin circumstances na napakasimple. Ba't ako mag-ooperate sa isang lugar na hindi ko kabisado? Taga Maynila ako. Tama. Ba't ako magtutulak doon? Di ba? Para magbenta ka. Bunta ka ba ng layo? Hindi mo kilala. Tapos ibebenta mo 1,000 lang. Pambira naman. Nako, dapat tingnan din ng PNP Chief si General Marbil pay attention yan Diyan lang mo yan sa may Laguna. Alamin nyo lang yan. Mamaya siguro kung kinakailangan nating banggitin yung lugar, babanggitin natin. Pero yun yung circumstansya. Pero mag-ingat din tayo. Yung mga anak natin, baka nabagaan siya lang. Tapos kinunan ng litrato. Sa photo gallery, lalagay ka na ron. Edi pag may nangyaring walang maisip yung ikaw na ituro. Suspect ka na. Damputin ka na. May kaso ka na. Diba? Yung lesson dyan, huwag kang magpapakuha ng litrato.
Di ba? Yan ba? Paano yung gusto makipaglitrato sa akin? Sabi nga ni Joe Zamora. Sabi Good niya. morning po, Sir Ricky. Sir, God bless po sa inyong program. At sabi nga Atty. Pat Monte, kilabot pala ng mga koleyala. Hindi po. O kinikilabutan mga kuleya sa kanya. Hindi kilabutan sa amin. Ito kay Merlin Abulesa, good morning. At kay Anton, good morning Kuya Ruel. Yan. Yan. Sabi ni San Gabriel, good morning parang Ruel at kasamang Ricky, God bless. At kay Romel Kayayap, sumugot na kaagad. Hindi po kasi maigpit yan sa mga third party na nakabantay din. Yan. Sabi niya Enrique Vista, collect lang ng collect ang Comelec. Ba, ang galing na mag-rhyme nito. Sabi ni Joji Abarabar, there's always a possibility. It's about honesty, integrity of every person involved. Okay, binabasa lang namin lahat ng mga comment nyo at reaksyon para sa kalaman ng lahat ito nga dito sa ating fan page, no. Muli sa ating tanong sa bayan, naniniwala ba kayo na madaling mahak ang mga automated counting machine ng Miro yan, yung bagong makina ng ginamit ng Comelec na gagamitin ngayong midterm election gaya ng sinasabi ng isang IT expert at CPA lawyer na si Attorney Jerhil Respicio. Yan. Okay, ibigay nyo lang yung komento at reaksyon at opinion. Babasahin namin lahat yan. Bakit kaya pag tayo nagbabasa, walang nagbibigay sa atin ng Gcash? Good morning, Marilyn Clark. Sabi ni Marilyn Clark, I think we'll just put trust into the system. If one say otherwise, prove and explain how it will happen. Madam Marilyn Clark, in-explain na nga niya at napakinggan mo yung side niya, Kuya Roel, di ba? Malinaw naman. Nahaman niya at open siya para explain na kung gaano ka vulnerable. Yun naman sa tingin ko, is a matter of public interest yun. Ang kailangan malaman. Parang sa Amerika yan . Di ba? Merong isang doon na tinest niya mismo yung mismong makina. Ang kay kay Attorney Respicio, hindi makina yun, kundi principles. Pero yung tinest doon sa Amerika, no, mismo actual na machine na kayang ma-manipulate. Pero sa bandang huli, siyempre, wala tayong ibang dyan, mag-trust tayo at bantayan, di ba? Bantayan yung ating boto. Boto natin. Di ba? So, ayan, sa oras na 10:27, ang oras atin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitations. Palaki na. Ano ba inaabangan natin sa Sopetec? Baka mamaya, one time, meron niya automatic counting machine. Ano? ACM. Magbebenta na rin sa Sopetec na ACM. Ba, mabigat na itong Sopetec na to. Hindi, maglo-launch sila ng portable aircon. Portable aircon. Siyempre tayo, bago tayo mag-launch, kailangan natin ng mag-apply sa Philippine standard. Kaya chine-check muna yung quality ng aircon. Pagka nag-okay na, tsaka pwedeng i-launch. Ganon tayo kahigpit sa Sopetec Appliances. Yan. Okay, nako, marami pa kaming tatalakayin. Muli, babanggitin namin ng iba pang detalye nung sinasabi naming insidente dyan sa may area ng Laguna Province, no? Medyo nakakabahala, kasi no? Pwedeng gawin, kung nagagawa nila, pwedeng gawin sa iba. Tama, diba? Sa mga kabataan. So, tayo rin nagbibigay ng paalala. Ayan. Okay, sa aming pagbabalik wag ko kayong alis. Sadali lamang, magbabalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store.
If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:31 po ng umaga ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. 100% cotton at mabibili yan sa mga tindahan at piling-piling tindahan sa Divisoria, Baclaran at sa mga department stores. Ba't kailangan umapila pang Kuya Ruel, no? Itong National Food Authority, no? Ba't kailangan pa umapila sa mga LGU na ibenta nyo itong murang bigas? Kasi parang nagko-comply pa lang daw ngayon yung San Juan, tsaka yung yung lugar ba dito? San Juan at Nabotas. No, kasi pag bakit yung iba, nagbenta ka ng mura, hindi mo na kailangan umapila kasi lahat sila magagawan bumili. Bakit hindi nga inaano ng mga local LGU. government units? Sa kasalukuyan pa lang ang kumukuha pa lang na lungsod, nanguna nga yung San Juan, pagkatapos sa San Juan yung Nabotas naman. Bakit kaya sa Maynila o sa iba pang lugar, Makati, hindi ialok tong na bigas ng NFA. Hindi kaya meron pang trader na kumikita. Parang hindi, direkta na to na ibabaksak ng NFA at ang mga LGU yung mismong magbebenta nga. So dapat kasi ang mahal-mahal ng bigas di ba? Sabi kasi ng tito mo 20 kilo lang daw, 1 kilo, kaya ano nangyari? Ikaw naman bigas. Di ba ang gas lahat nagtataasan? Kasama siguro yung kamag-anak ng gas kaya naging bigas. Kala ko may halong gas yung bigas Hindi, actually mahirap mo talaga yan ibaba. So marami ka dapat i-take in consideration. Kasi pag binaba mo yan sobra 20 pesos paano naman yung farmers? Kung magkano mo kukunin, hindi lugi din sila. Dapat yan, titignan mo yung mga dinadaanan na hindi kailangan, yun naalisin mo. Ay, yung dinadaanan nila na yung mga sa expressway. Di ba wala nang tol ang mga bigas na pag meron, tapos na ang exemption, nung December pa. So, may bayad na sila kasama. Kaya nga ito yung sinasabing, sana yung mga ganun. Ipapasa sa mga consumer. Wag na nilang, toll hike na to. Laking kabawasan sa kanilang kita to, di ba? Kaya nga. Kaya nga tama sabi mo nga, para magmura, dapat yan lahat controlled by government. Exempted. Tapos exempt po sa mga yung taxes. Mga agri-products. Kasi, di ba, ikaw rin naman kumakain nun So, ipapatong sa'yo, nagmamahal. Pangalawa, kasi natural yan, papatong yan. Yung production nila. Para gasolina. ma-regulate, lahat ng mga nagde-deliver dyan, ng mga dumadaan dyan, kunin mo, gawin yung parang, di ba? Basta siguro mga essential products, pero dapat libre sa mga toll diyan sa NLEX, SLEX at iba pang mga klaseng LEX diyan, expressway, di ba? At saka huwag mo na bigyan ng mga ayuda na libre ganito, libreng bigyan mo lang ng machinery. Kasi siyempre kapag manual yan, isang araw na produce mo, for example,
100 sacks. Oh. 'Di ba? Sa isang araw. Mm. Kung mag-produce ka ng 1,000 sacks sa isang araw dahil sa machine, 'di ba? Dahil sa equipment, talagang baba ang cost. 'Di ba? Tama. Kala ko naman binabanggit mo yung ayuda. Ako naman pabor naman ako doon sa mga ayuda rin dahil sa economics daw umiikot yung pera natin. May production, may bumibili. Naman, 'Di ba? May bumibili. Kasi pag walang bumibili, babaksak ang production mo doon. Walang gagawa, walang bibili. O 'di ba? Sinabi nga may tinatawag na law of supply and demand. Kung walang nagde-demand, walang magpo-produce. Walang magpo-produce. Hindi, So sa akin kaya naman, yung ayuda, umiikot yung pera, may bumibili. may ayuda sometimes. Pero better na bigyan mo na lang ng ikaluluwag ng trabaho nila. 'Di ba? Bigyan mo ng machinery kasi kapag yan gumanda ang production nila at kumita sila, hindi nila kailangan ayuda mo eh. Aha, tama. So tama. pero still bibigay mo pa rin yung hindi naman yung lagi-lagi magbibigay ka na ng ayuda tapos magiging tamad na yung tao dahil may ayuda naman ako eh. Di ba? Mukhang nawala tayo ng signal dun sa sa ating monitor, Ariel. Oh. Pasalamatan pala natin si Cornelio Vicente nag-watching at live. San Gabriel, si Rex Samson, si Joji Abarabar. Banggitin mo na rin yung yung binigyan ng award, Kuyang Ruel. Congratulate natin pala ang Station 11. Sa Binondo yan, ha? Anong bakit? Sa Binondo, mababasa? Di ko mabasa. Ang Mesic Police Station o Presinto 11, dyan yan sa Binondo, nabigyan ng unit awardee. Sila yung Women's and Children Protection Desk of the Year. Samantalang itong Mesic Police Station 11 pa rin, na talagang bilang bigyan ng award bilang Police Community Relation Section of the Year, PCR. Yan, sa pamumuno siyempre ni Lieutenant Colonel Bupas. Okay. At may mga individual awardees pala Si Police Master Sergeant Cheryl B. Bersosa, Investigator PNCO of the Year. At si Police Master Sergeant Mark Brian P. Trinidad, Logistic PNCO of the Year. Isang malaking moral boost sa kanila yan pag nabigyan mo ng award ng mga kapulisan, di ba? Oo. Huwag lang yung mga ninja cops, yun. Na meron pang yun. Ituloy mo. Tapos, balikan natin. Balikan natin kwento. Mamaya, ang kwento niya nga, yun nga, ang nangyari. At may mga binabanggit namin yung storyang nangyari dyan sa may Laguna Province. Mamaya, babanggitin natin ng bayan. Yung bukod dun sa nakuha raw, allegedly, na drugs. Pero nagbebenta siya, na talamak daw na notorious siya, pero ang binibenta niya, 1,000 halaga lang. Paano naging notorious siya? 1,000 worth. Mag-ilang gramo lang. Pag gano'n yan. Tapos, yun ang ang matindi, diba? Allegedly. ang matindi, may nakuha raw na granada. Granada? Magdadala ka ng granada. Tapos bata, anong alam niya? Paano kung natanggal konti ng piniji? Pati siya nasabugan pa. Di ba? Baka, yung bata na nag-aaral dyan sa University of Manila, taga Maynila, sa taga Bangbang, Quiricada, o Almeda, candidate nga may good moral standing. Isa mo, magiging cum laude pa. Candidate for cum laude pa. Tapos, sisirain ba niya para doon lang at wala namang record na anything na about sa drugs yung bata. So nakaka-depress kasi you are lalo na yung mga magulang no na nakakaranas ng depression, anxiety. Kilala niya yung anak niya bakit gano'n at yung ama isang hindi na natin babanggitin isang empleyado ng isang government. Sisirain ba nila yung gano'n na at yung sisirain mo yung future, no? Diba? Napakasipag nung anak niya na mag-aral. But nung nangyari to, nakikita raw nito parang meron silang nakaalitan na isang pulis na kinasuhan nila sa National Police Commission. At ito yung nakikita nilang parang revenge
Oo. Kawawa yung bata kung nakakulong. Siya pa diba, na-sacrifice. Nobel Kuya Ruel. Kasama yung girlfriend na Nobel so, din. nakakulong. Nakakulong. Kaso Mula diba nung January pa. graduation. Itong Ayun March, ang problema. Oo, parang problema yan. Yan ang nakaka-depress sa mga magulang yan na nakakulong. Grade, basta bigyan natin ng dapat i-check yung mga nakikitang ebidensyang yan, katulad ng baril at granada. Matagal tayo nag-cover sa police beat. Ano ba Kuya Ruel? Yung mga usually tinatanim, di ba? Yung mga 38, di ba? No. Luman-luman na yun. Kung titignan mo, sa totoo lang makita mo baka doon. ginamit pala sa Japanese one. At ginagamit pa yung paulit-ulit na rin ginagawang ebidensya. Oo, ginamit na yun. Kung, may kilala tayong pulis dati sa Manila. Di ba? Yun ang tinaniman. Para kasi notorious naman talaga raw na snatcher o holdupper nakuha na sa kanya patalim. Tinaniman niya ng baril. Ayun. May nahuli pang isa. Yun din ang baril na ginamit niya. So, dapat titignan nyo rin yung saan ang galing yung granada na yan. At paano napunta doon sa isang na-acquire. Nobel yung mga libas ng explosive na legal possession of explosive ang kinaso. So Nobel pala yan. Hanggang ngayon nakakulong. So bata yan, hindi man bata, 21 years, so nasa legal age na. Pero nakikita natin na parang talagang hinaras at nang naging casualty itong mag-girlfriend. Na may bahay lang diyan sa Kalawa. Nabanggitan na. May bahay diyan sa Laguna. Bilang doon pa sila nadali. Pero taga Maynila talaga sila. Kuya Ruel. Ayan. So, ingat tayo. Ayaw ni PNP Chief General Marbil ng mga ganyang klaseng tiwali. Di ba? Nakakalungkot po yan dapat ma-check yan. Babanggitin natin yan. Sa oras na 10:41 na ng umaga, ang oras natin sa inyo ng Taube. The overall vanity for colored hair. Yan. Maganda po yung mga kulay na kulay ng Taube at tumatagal siya. Yeah. Tumatagal saan? Sa buhok. At siyempre, meron yan Certificate of Product Registration. Ayun, ang mahalaga doon Huwag kayong bumibili ng mga hindi lisensyado at dumaan sa tamang proseso. Dahil bandang ulit, sa kakatipid mo, ikaw ang madidisgrasya. Di ba, Kuya Ruel, no? Gusto mong makamura, ayun, napamura ka tuloy. Mamaya makalbo ka pa pagka yung walang CPR, di ba? Tama. Paano kung gumawa po ka naman, Kuya Ruel? Hindi ka magre-reklamo. Sabi nga ni Cornelio Vicente, hindi siguro madaling mahak, pero may possibility din mahak. Ito galing kay Mario Montreal, kay Kim. Magandang umaga daw sa atin. At kay Ronel Eslira Sr., good morning mga sir. At sabi kay ikaw, shout out po kay Tatay Ben ng happy birthday. Happy birthday, Tata Ben. Ayan Ito sabi nga ni Mia Moore, good morning daw, double R. Alam mo, ito siguro, Castilla-Loy. Castilla-Loy. Si Mia Moore. Mia Moore, Alam mo ba ang Espanyol na, paano sabihin sa Spanish, Ang alin? My mother is in the airport. Anong Spanish niya, Kuya? Spanish nun? Mama Mia. Joke. Sa ating tanong na sa tingin niyo ba madaling mahak ang mga ACM ng Bureau System, gaya ng sinasabi ng isang abogado na IT expert, sabi ni yes siya. No, if the one who developed and the personnel who's monitoring the system knows how to keep on follow data privacy. Si Day Guzman, pwede. Siguro kung inside job. Si Bono, sabi niya, IT expert makakausap niyan. Lahat naman ngayon, madali ng mahak. Nga, ang dami. Di ba? Nakikita natin, vulnerable yan. No? Si Patty Benaflor, sabi niya, yes, hackable naman lahat Pero it's the fastest way to count the vote. Kasi nga, digital na. Digital na. Dati, manual, mano-mano yan.
Tumatagal Basahin mo ng- pangalan nun. Hanggang kinabukasan pa, puyatan yun eh. Oo. Oh. At saka laki ng gasto sa mga kandidato na. Si Miguel Muleda, sabi niya possible. Daming ang kaso ng hack mga email account eh. FB account. O, pati mga Gcash din. Di ba? Mga account. Video account. Di ba? Si Aliyah, lahat naman posible raw. Lahat naman posible. Si Chris Malabanan, no? Yes, lahat ng app naman ngayon nahahack eh. No, ano ba ang hindi pa nahahack? Ang dami. Si yes, sabi ni Book pero pera-pera lang 'yan. Si Irene C, good morning Irene C dapat masusi nila ma-check yung machine. Na-check naman daw, maayos naman daw ho. Ayon niyan kay Comelec Chairman George Garcia, Kuya Ruel. Thank you kay CJ Musero, kay Omer, kay Romel, kay Abyab, yan. At kay Laila, yes, developer lang din ng Smartmatic ang makakahack. Di iba ho Smartmatic, tapos na tayo ron. Marami na nagamit. Ito yung Mirosys, isang Korean na company. Pero sabi nga ng isang nakausap natin, di ba? Dati, nag-file, di ba? Nag-file siya. Ng case dyan na parang gagawin tayong guinea pig, no? Kasi nga, prototype pa lang. Ngayon pa lang gagamitin yung ibang feature system. Base doon sa... Kawawa tayo, no? Kasi... gagawin tayong baboy? Hindi, ginawan tayong guinea pig. Dapat bayaran niya tayo kasi tayo ginawang guinea pig. Pero bumili pa tayo. Oo nga. Samantalang pwede naman daw gamitin yung dating ginamit na nasubukan na sa maraming halalan, no? Pero still, siyempre, hindi natin masabi kung talagang yung na-decision nila. Nakabili na At although may nakabimbing kaso sa Supreme Court para questionin yung pagbenta na 17.9 billion ang ginastos natin dyan. Kuya, billion, hindi biro-biro yung pera na yan. Pera ng taong bayan yan. So, para lang masiguro na hindi makakompromise ang ating halalan. Malapit na. Ilang days na lang ba? Ilang tulog na lang. Iba na. Ang papalitan natin, mga senador, congressman, mayor, vice mayor, mga konsihal, bukal. Yan ang papalitan natin. After nyan, may eleksyon na naman, Kuya Arwin. December. Ano ba yun? Hindi ko alam. Local ba? Kung nainis ka na sa barangay chairman mo, palitan nyo na. Ganun ba? Ikaw na lang tumakbo. Barangay election naman yun sa December. Tuloy ho yan at meron ng desisyon ng Korte Suprema dyan na hindi na pwedeng i-postpone. Kasi batas yan eh. May nagtatangga dun sa Kongreso na i-postpone muna o i-calibrate na gawing termino ng mga chairman na gawing 5 years. Ngayon kasi 3 years lang eh. Gusto nila 5 years. Ang hirap pala pag ayaw mo magsasyaga ka ng maghintay ka ng 5 taon. Maghintay ka. Balas ka sa chairman na to. Wala nang ginagawa to. Tamad-tamad Maghihintay pa kami 5 taon. Pero batiin ko muna ang aking kaibigan, si Bato. Bato yan? Makali. Happy birthday sa March 3. At siyempre sa taga Bicol na si Edna Camposano Peña sa March 4. Pero pare, ako dual citizen na ako eh. Labig ka na mga dual citizen. Isang, siyempre Filipino citizen at senior citizen. Kaya dual na. 10:48 na po ng umaga ang oras atid sa inyo ng Creative Nail Last Salon. Na matatagpuan niya sa 72-C Scout Alcaraz. Tawagin nyo sila sa 0927-395-111-31 at 0. Ayan, para sa inyong appointment na lahat ng klaseng siyempre, pag sinabing binanggitan natin, nail, di mga kukum nyo dyan, kung medyo palinis yun na dyan. Kung pilikpatan nila, eksperto yan. Pero meron yan massage. Meron na rin? Habang yung kasama mo ay nagpapaganda sa kilay. Magpamassage ka? Magpamasahe ka muna. Hindi natin nasubukan yan, Kuya Arwin. Subukan nga natin ngayon. natin. Bukas na ba yan? Mamaya pa eh. Pagtapos natin, bukas na sila. 11 sila magbubukas. Yan ang Creative Nail Salon. Malapit ang yan sa Banawe. Hanapin nyo yan, ha? malapit talaga ang halalan. Marami ng nakikita nating mga
streamer, poster, no, naglalakihan, no. Pero binabaklas na ngayon eh. Pero may desisyon noon ng Supreme Court na pagka private property, hindi kahit na kasama. malaki, hindi mo pwedeng Kasi baklasin. private yun eh. Sa'yo. Kasi Di ba? pero nung nakaraan kasi noon, Bawal. tinatanggal nila. Pero meron ng desisyon diyan. Nakatanggap nga ng TRO na gusto ko malaki eh. Pero ang totoo, pang takip po yun sa bahay na. Ganun ba? Kasi sira yung Kaya di ba? pala pagkatapos ng eleksyon, marami nakaabang. Oo, Nakaabang doon sa tarpaulin. Pambalot ng mga sofa na sira. May pakinabang rin naman. Kung di ka napanabang yung politiko, yan ang gamitin nyo na lang pang ano. Paano yung jeepney, di ba? Ah. Sira yung upuan. Ayun, tapos ginagamit. Na, ginamit. Nakakaya naman yun. Ano? Kasi pag upo mo, nandun yung mukha. Kumbaga, doon sila nababagay. Oo. Nako, pumili ho tayo ng tamang iboboto, hindi porket na nagbudos-budos o pakanta-kanta, 'di ba? Nabudol na Namigay ng tayo. konti. Nabudol na ho tayo ilang beses na. Siguro dapat maging matalino ang lahat ng mga botante sa ganyan no? Hindi yung malaki epekto kasi yung social media Kuya Ruel, 'di ba? Kung 'di ba, mag-scroll ka sa mga mga Facebook, sa mga TikTok, akala mo mahuhusay na yung isa parang kumakarate pa eh. Wala namang basehan yung 'di ba? Ang kunyari yung senador ang gawain niya gumawa ng batas. Oo. Hindi magbigay ng ayuda. Yan. No. Gumawa ng batas na para makakatulong kung paano Kasi titingnan mo palakasin ang inyong kabuhayan. Bakit namimigay ito? No. 'Di ba? May personal interest. Diba? Yung mga mayor pwede pang mga ako ng taasan ng senior, etc. Ang allowance. Pero yung pwede man silang, pero bawal nga mga ako nga 'di ba? Sabi nga parang form up na yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, ano ba difference? Dapat i-differentiate ng COMELEC what is promise and what is platforms. Ang ganito lang din Kuya Ruel, ang promise daw are made to be broken. Oo. Ayun yun. Yung plataforma are made dapat to... gawin. Ayun. Ganun ba? Hindi pa paano pagka pagka nanligaw ka, ito plataforma ko sa... At least hindi ako nangako. Teka, basahin naman uli natin itong mga iba pang nagbigay ng komento. Baka magalit naman sa atin. Si Daisy Samodo, sabi niya, dapat lang suriing mabuti kung madadaya ba. Sabi ni Enrique Vista, yes, dahil nangyari na sa akin dati yung mga personal info na karistro ay kumalat. Yung sabi niyang na lumabas yung mga pangalan. Si Jade Morales, sabi, sa tingin ko may possibility lalo na sa panahon ngayon. Masyadong matatalino. Ang daming matatalino ngayon Si Amina Lopez, yes, IT na nagsasabi. Okay, thank you kay Asinit. Si Resty Maling, pwedeng mahak. Magtiwala lang tayo sa COMELEC. Kala ko magtiwala lang tayo sa Diyos. COMELEC kung magkano yan. Si Nixon Tang, lahat possible naman kasi made program. Tama. Si Clifford, oo, maraming magagaling dyan mga hacker. At thank you kay Racy, kay Manuel Loyola, yes, magaling na mga hacker, ginagamit nila ang kanilang kakayahan. Si Gwen, si Lakatan, madali lang naman yung i-hack, sabi niya. Pero ang possible na ma-hack lang yan ay mga programmer, developer. Si Pilimonti, wala pong impossible sa panahon. Pero naalala ko, may asosasyon yun Kuya Ruel ng mga hacker. Ano ba? Pati hacker ang may association. Na bawal na, may bawal yung na ganito nag-uusap sila na hindi mo pwedeng kumbaga may ethics din sila na hindi ka lalagpas doon. Oo. So, may etiquette din sila when it comes to sa mga ganyang klaseng bagay na lalo na kung mga privacy ng isang individual. Ba't pa sila may ethics? Di ba? Bakit? Yung yung iba walang ethics. Oo. Nakakulong na, tatakbo pa eh. Di ba? Di ba ethics di ba? Yung iba, nakita ko Yung iba nga, nagbenta na ng 65 billion Tumakbo pa rin. Ganun ba? Bakit tinakbo? Tumakbo tinakbo ba? Kasi
Tumakbo, hindi takbo yung pinagbenta niya na mga ari-arayan. Kasi naalala ko dati may nabasa ako sa foreign na merong isang parang nasa finance siya. Dalawang credit card niya. Isa yung personal, pag family niya lalabas. Tama diba? naman. At saka isang credit card pagka talagang government official na transaction. Okay. Nagkamali siya. Kumain siya ng family, nagamit niya yung credit card ng para government. sa government. Okay. Nag-resign. Di ba? Yan ang ethics and may delikadesa. Tama. Diba? Okay, ikaw Kuya Ruel, sa oras na 10:55, sa tingin mo mahahak ba base dun sa pahayag ni Atty. Jeriel Respicio na maliwanag yung pahayag niya na panakinggan din naman natin kanina. Sayang nga niya, wala tayong pagkakataon na oras na makapanayam siya. Pero magaling. Meron siyang law firm dito sa BGC, sa Bonifacio Global City. Sa tingin mo ba yung mirror system na kinuha ng madali raw mahak? Actually, lahat naman yan na-hack kasi gawa lang ng tao yan di ba? So kailangan nila ng precautionary measures. So yung hindi naman natin full question yung kay attorney, di ba? Pero dapat yan, yung mga ganun ini-invite mo di ba? Kunwari, sabihin ko sa iyo, parang sa akin, naging maliit na marketing head. So may programa ako. Sabi ng tao ko, sir, pagka pina-implement natin yan, baka magka-problema tayo. Tanggal ka na. Hindi ka pwedeng sa grupo ko, hindi. Dapat i-entertain mo. Ganun ba? So dapat titignan mo yung mga suggestion niya. Magaling siya IT siya Hindi ka naman, ako naman, hindi naman ako IT. So yung pag IT nagsasalita, pakinggan mo. Sanay, alika nga dito. Tuturo mo nga para at least alam ko kung anong gagawin naming measures. Dapat ganun. Diba? Tama. Ayon kay Joseph Enriquez kamusta ka na, Joseph Enriquez Yes, naniniwala ako kasi tao pa rin daw ang magpapatakbo ng electoral machine. Still is may human intervention. Pero sinasabi ni Atty. Jeriel, pag nakabukas na yung internet, ando na yung possible na mahack. At saan narinig ko siya, ang gusto lang niya, intention niya. Intention niya. Ito muna bago mo i-online kasi para hindi parang sinasabi niya yung bago bilangin o i-transmit parang mag-manual muna bago mo i-transmit yung kasi pag bilang. nag-transmit ka pwedeng na hindi mo nabibilang. Pagka nakabukas ang internet, so ang daming possibility. Sana nabigyan din siya ng pansin. Ang problema, kinasuhan kagad siya. Patong-patong na kaso na talagang parang i-hostay siya. Pero sabi nga, kaya naman niyang depensa niya. Dahil tama yung nakakarinig ko sa kanya, it's a matter of public interest. At saka hindi naman siya, para manalo to. Hindi. Kasi kung, magiging, diba? Tama, kung isa siyang ba't pa ba niya gagamitin yun? Parang tubig lang yan bago mo inumin, tingnan natin test. Hindi na walang test, tapos tanggalin ka. Siyempre kailangan mo, baka hindi pa natin nakita dito sa testing na to, baka tingnan natin, padaanin natin. Double testing natin. So dapat makita, bukas din sana maging liberal mind din ng Commission on Election tungkol sa mga ganyan, para maimbitahan na makita. Pero laban nga tayo sa fake news sa tingin natin, parang hindi naman siya fake news kasi technicalities yung pinag-uusapan niya. So, dapat napakinggan din. Dapat i-commend kasi di ba? Kasi kung hindi siya IT expert, wala siyang alam, talagang makikita natin paninira lang, wala siyang alam dun may alam siya about sa mga technical na mga bagay ng mga, dahil nagtrabaho na siya. May kumukuha ng second opinion sa doktor, di ba? Tama. Diba? Dahil dyan, bumunod na tayo kay Ruel. Ikaw na ba? Ako na. Haluin natin. Okay. Sa oras na 10:58 eto na baka 100 tons. Ang nanalo ng 100 pesos GCash load si Bohol Bundokan. Kala ko si Kernel Bundok. Si Melinda Abolencia. At ang pangatlo, si Vanessa Miranda. Ayan, i-direct message nyo na kami sa aming fanpage sa sa Radyo Bandido. Muli, yung sinasabi natin na mga nangyayari dyan sa may Laguna, na kapulisan, at na may natitira pa raw ng mga ninja cops dyan at mga rookie cop na pagkabagong pulis. Gusto magpasikat next week, tatalakayin uli natin yan babanggitin na natin. Kuya Ren, magpaalam mo na. Yes, magandang
umaga sa inyo. 10:59 na po. At lahat ng makinig sa amin, sana hindi kayo magsawa. Every Saturday, 10 to 11 po. At kaming dalawa ni Paring Ricky nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Yeah, sa lahat ng aming sponsor. Maraming salamat. Okay, muli, tandaan po natin, piliin po natin ang maging mabuti kaysa maging tama. Ayan, maraming salamat at happy weekend. Good morning, Binis! Bye-bye! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to, ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.